Kumbaga lahat na naitanong naman na dapat na magawa at masabi para sa isang plano na pagbabalangkas ng batas ay sapat na. Agree. Hindi naman naglihim, kaya lang siyempre may mga bagay-bagay na hindi pwede nga isiwalat sa publiko. Agree ako doon, guys. Lahat ng pwede mong itanong kasi, nasagot na. Napakarami ng tinanong. Sapat na yun para sumulat ka ng batas. Nakasulat nga siya ng preliminary report eh. Related ulit ito kay Amy Marcos. Oo. Di ba nag-iiyak ka si Amy Marcos, no? Nung hindi pinapunta. Ayaw na papuntahin eh. Ng administrasyon ng kapatid niya, ni PBBM. Ayaw na papuntahin yung miyembro ng gabinete sa kanyang hearing. For the better part of yesterday, yun ang iniiyak-iyak niya. As in, iyak-iyak siya. Oo. Sabi niya, hindi ko nga alam eh. Ganto-ganto, ganyan-ganyan. Parang may tinatago eh. Wag naman ganun. Mahilig siya gumanon, di ba? Ganun siya magsalita eh. Hindi nga natin alam kung anong ganto-ganto, ganyan-ganyan. Wag naman sanang ganun. Parang may tinatago eh. Ayaw naman natin ng ganun. Parang feeling niya may moral ascendancy siya palagi. Oo. Lagi nagbo-virtue signal. Nakakabuisit eh. Eto nga. So, iniiyak-iyak niya yan simula kapon. Kaso mo, mga kotsero, mukhang binasag na naman siya. Huwag ka maarte. Huwag ka mang-intriga. Parang gano'n na sinasabi. Bakit? Ano ba yung intriga na sinasabi? Balikan natin yung kwento. Sabi ni Amy Marcos, cabinet officials to skip next Senate probe on Duterte arrest. Diba? Ito nga yung nangyari kahapon. Ito yung isa sa mga intriga. Sino ba dapat ang sundin? Hindi tugma ang sinasabi ni ES at ni Pangulong Marcos. Hindi pwedeng may kanya-kanyang desisyon. Para saan pa ang salita ng Pangulo kung hindi naman pala nila susundin? Paano naman nasabi ni Amy Marcos na hindi inutos ni PBBM yan? Siya na rin mismo ang nagsabi, hindi niya nakakausap. Hindi niya nakakausap si Bongbong Marcos. Intriga number 1. Alam niyo mga kotsero, gusto lang ho niyang ipitin dito si Yusek Claire. Bakit? Kasi mga kotsero, nung tinanong, same day to eh, tinanong si Yusek Claire tungkol sa hearing na magaganap bukas. Okay? May nagtanong ng member of the press kay Yusek Claire, tinanong kung pipigilan ba ni Presidente na umattend ng hearing itong mga miyembro ng gabinete. Ang sagot ni Yusek Claire, syempre hindi niya pipigilan. But that is prior, bago yan, maglabas ng sulat si Executive Secretary Lucas Bersamin. Pwede naman mangyari in a span of 4 hours, di ba? Umaga nagsalita si Yusek Claire, nagdesisyon ng hapon, ipinadala, itinransmit kay Senator Amy ng gabi. So bakit may intriga? Di ba? There's no need mang intriga, sa totoo lang. Intriga number 2, mga kotsero, ito. Sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman at mas maganda yung kakaliwanagan. Kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Actually, wala naman nagdududa, ikaw lang. So ito yung intriga na binasag ni Yusek Claire mismo. Kasi nga naman, mga kotsero, ano bang gustong sabihin dito ni Amy Marcos? Pakinggan natin yung sagot ni Yusek Claire sa isang interview. Ito yung pambasag intriga kay Manang. Pakipaliwanag, ano yung ini-invoke ng Malacanang na executive privilege? Ano ibig sabihin nun? Ito executive privilege kasi, Alvin, ito yung, kumbaga, constitutional doctrine na to na inaalaw ang presidente at yung mga high ranking executive officials na i-withhold yung mga information from the other branches of the government. Lalo-lalo na kung ito may kinalaman sa national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations na within the executive branch lang. At kapag ito ay pinilit, baka magkaroon ng violation ng separation of powers kasi baka magkaroon din ng tanatawag nating undue encroachment, no? Encroachment ng other department dun sa kapwa niya o equal department niya. Executive privileges, inhibitions, and disqualifications. Okay, sabi. Executive privilege is the constitutional doctrine that allows the President and other high-ranking executive officials, meaning cabinet secretaries, to withhold information from other branches of government, particularly the legislative and judicial branch. So ano ho ba ang legislative? Ang Senado ho ba ay parte ng legislative branch? Yes, it is a part of the legislative branch. Ano ang basis? It is grounded on the doctrine of separation of powers, which prevents undue encroachment by one branch of the government to another. Kasi co-equal branches kami. Dahil co-equal branches kami, hindi nyo kami pwedeng diktahan. Hindi rin kami pwedeng inquire unless there is grave abuse of discretion, walang problema.
Pero kung wala, huwag nyo kaming kukwestiyonin. Ganun yun. Kailan siya ini-invoke to protect sensitive information such as those concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberation within the executive branch. You can only say or you can only question yung pag-aresto, pero hindi mo pwedeng i-question yung internal deliberations. Hindi mo pwedeng i-fault ang gobyerno sa kwentuhan. I-fault mo siya sa kanyang act. Naalala ko yung hearing nitong nakaraan, tinatanong na, ano bang nag-iusapan? Paano nag-usap ang DILG at ang presidente? Wala na yun. Executive privilege na yun. Hindi na pwede yun. At hindi mo pwedeng sabihin na nagtatago. Kasi, pwede mo naman questionin yung resulta eh. Pwede mo questionin yung legality ng resulta. Yung resulta ba ng pag-aresto kay Rodrigo Duterte, yun ba ay constitutional o hindi? Pwede mo yun i-discuss. Pero yung pag-uusap kung paano umabot doon sa resulta, wala. Off the table yun, di mo pwedeng pag-usapan yun. Tuloy natin ngayon yung video, ipaliwanag ni Yusek Claire. Bakit siya ini-invoke? Alam mo naman si Senator Amy, syempre, ay kuulayan ngayon ni Senator Amy, sabihin niya, kita nyo na. Kita nyo na, may tinatago. Ayaw ng PEP po umatin dito sa... Hindi na ngayon nangyari. Pakipaliwanag mo nga, Yusek Claire, bakit yan ini-invoke? Na yung pagde-decision making, paggawa ng polisiya, na internal lang talaga sa executive branch ay hindi naman pwedeng isiwalat. Kung halimbawa, merong kakalabanin, halimbawa, may terorista na kailangang kalabanin, kailangan ba isa publiko yon? Hindi, di ba? Kasi may nakataya na national interest, parang ganon. Kung pag binuyang-yang mo yan, baka makatakas pa yung terorista. Parang ganon yung dahilan nun. Yes, oo. May mga pagkakataon kasi na hindi mo agad kailangan isiwalat ito. Kasi baka may mga susunod na pangyayari, ganun pa rin ang gaganap. Di parang nabasa na yung galaw ng ehekutibo. Kumbaga lahat na naitanong naman na dapat na magawa at masabi para sa isang plano na pagbabalangkas ng batas ay sapat na. Agree. Hindi naman naglihim, kaya lang siyempre may mga bagay-bagay na hindi pwede nga isiwalat sa publiko. Opo. Pero naman ang katanungan naman ay natanong na. Opo. Agree ako doon, guys. Lahat ng pwede mong itanong kasi, nasagot na. Tinanong kung meron bang warrant, nasagot na. Tinanong yung legal basis, sinagot na. Tinanong kung tama ba yung gamitin yung surrender. Tinanong kung valid ba yung warrant. Marami ng tinanong eh. Napakarami ng tinanong. At yun, mga kotsero, I agree with what Yusek Claire said, na sapat na yun para sumulat ka ng batas. Nakasulat nga siya ng preliminary report eh. Yun lang ang meron siya. What will change? I mean, seriously, anong magbabago? Honest to goodness, anong magbabago kapag umattend yung members of the cabinet ngayon? May magbabago ba? Ang mga lang is mag-grandstand si Amy. Mabibigyan siya ng pagkakataon, mag-grandstand, magbida-bida, ipagpatuloy yung kanyang virtue signaling, etc. etc. Yun lang ang mangyayari dyan. Pero other than that, may magbabago ba? Wala. Kaya nga mga kakutsero, nakakatawa. Nakakatawa tong drama ni Amy Marcos. As in, sobrang nakakatawa. Imagine, nakasulat ka na nga ng preliminary report tapos maghihiring ka pa, papupuntahin mo pa yung mga cabinet members. Meron ka na ngang report na sinasabi mo merong glaring violations. Di ba? Wala daw warrant. Wala rong mali daw gamitin yung RA 9851 kasi walang basis na hindi siya pwedeng gamitin na legal basis. Kahit marami ng legal luminaries ang nagsasabi na pwede yan. Father Angelo Aquino, Dean Rab Sarmiento, Attorney Botoyan na accredited ng ICC, at Attorney Andres na accredited din ng ICC, Justice Carpio, dating Associate Justice ng Supreme Court. 5 na yun nagsasabi na legal yan. Ano yung pinapaniwalaan niya? Yung kwento ni Libayan tsaka kwento ni Attorney Mendez? Bakit? Kasi yun ang pabor sa kanya. So this is not an honest to goodness hearing. This is a witch hunt. This is not a hearing in aid of legislation. This is a hearing in aid of witch hunt. Yun siya. Naghahanap siya ng pwedeng masisi, naghahanap siya ng pwedeng pang ihaharap niya sa mga DDS. Sabihin niya, tumutulong ako kay Rodrigo Duterte, tumutulong ako. Yun ang gusto niyang gawin. Ito nga si Amy Marcos, intrigera. Nakakailang hearing na siya na hindi nagkakaroon ng batas. Ang gusto niya dito, hindi sumulat ng batas. Ang gusto niyang gawin dito, may sisihin. At ang sisisihin niya, malamang sa malamang yung kapatid niya.